Sa chapter 1170 nga ay ni-reveal na confirmed nga na nakakain talaga ng legendary devil fruit si Loki. Bagamat pinakita sa atin ang devil fruit na ang upper ends nga nito ay may mga spike. At similar nga ang texture ng devil fruit na ito sa pangkaraniwang devil fruit na nai-reveal sa atin ay tanging silhouette nga lang ng transformation ni Loki ang pinakita sa atin. Pero may binigay naman sa atin na clue about sa upper ends ng transformation ng devil fruit ni Loki. Dahil makikita nga natin na ang upper ends nga ng silhouette nito ay may mga claw at mga nanlilisik na mga mata nito. Pero kahit nga na ganun ay hanggang ngayon nga ay hindi pa din sa atin nire-reveal ang full upper ends ng transformation ni Loki. Pero may tatlo nga akong posibleng devil fruit upper ends ni Loki. Kaya sa video nga na ito ay ito nga ang top 3 posibleng devil fruit upper ends ni Loki. First nga ay ang Hito Hito no Mi model Nidhogg. Or similar sa Dragon model, ito ay itinuturing nga na pinaka-posibleng upper ends ni Loki na tumutuon sa Norse mythical dragon na gumagapang sa mga ugat ng World Tree. Pinapakita ng mythical zone na ito ang calamity na reputasyon ng prutas at ang kakayahan nitong sirain ang buong mundo. Ang abilidad nga nito ay napakalakas nga na ang potensyal nga nito ay kaya nga lumikha ng mapanirang mga atake at maaaring may kasamang mga elemental na kakayahan. Tulad ng kidlat o apoy na nauugnay sa maalamat na dragon. Second nga ay ang Ino Ino no Mi model Fenrir, isang malakas na kalaban batay sa mitolohiya ng Norse kung saan konektado si Loki sa napakalaking lobo na nagdudulot ng kaguluhan. Binibigyang daan si Loki na mag-transform bilang isang higanteng hayop na parang lobo na naaayon sa kanyang King of Chaos na katauhan at sa claw marks na ipinahiwatig sa kwento. At ang huli nga ay ang third, Mythical Zone General Trickster or Shapeshifter model. Sinasalamin ng likas na katangian ng god ng Norse na si Loki, ang kakayahan ng devil fruit na ito ay tumutuon sa pagmamanipula ng ilusyon at posibleng maaaring kaya nga nito magbago ng anyo. Ito ay maaaring isang espesyal na modelo ng mythical trickster na nagbibigyang daan sa kanya na magpalit ng anyo. Lalaki, babae, hayop, or kahit halimaw ay maaaring kaya nga nito ayon sa kanyang kagustuhan na pinapahiwatig sa atin na kung ito ang devil fruit upper ends ni Loki ay talagang delikado nga siya. Kayo ba? Kung kayo ang tatanungin, alin sa tatlong ito na nabanggit ko ang posibleng devil fruit upper ends ni Loki? At kung wala naman sa tatlong ito na nabanggit ko ang devil fruit upper ends ni Loki, ay kung may sarili kang ang theory about sa posibleng devil fruit ni Loki, ay mag-comment ka lang dyan sa ibaba at ating pag-uusapan yan katropa. Pero siguro yun lang muna mga katropa, maraming salamat sa panonood nyo, magkita-kita na lang ulit tayo sa next video. Pero yun lang katropa, peace out.